Boss Bads, kanang kamay na ni First Lady si Acosta ngayon kaya nanahimik na, isa ring walang paninindigan. Eh, wala na tayong pag-asa diyan. Sayang ang paghanga sa'yo ni VP Sara. Sabi pa naman ni VP Sara, ha, ikaw ay personal niyang ikakampanya. O mga trolls, galit na galit si Katonying Boss Bads, dinamay kasi INC sa war on drugs. Gusto na bumaliktad. Ano say mo, boss? Panonoorin ko muna yung mga sinabi ni Katonying. Mahirap naman mag-comment tayo nang hindi ko napapanood. Boss Buzz, ipapatawag din si Dayan at si Junel, malamang. Takot, takot si Dilima, boss, kasi alam niya mababalik siya sa koral. Pangulong Duterte, siya pa rin ang Pangulo ngayon. Siya lagi pinag-uusapan, si President Marcos hindi pinag-uusapan. Wala eh. Pinapangarap po, mali naman yun, siya pa rin ang Pangulo ngayon. Siya pa rin po ang pangarap ng mga Pilipino, sana siya na lang ang Pangulo. Boss Buzz, naglolokohan lang sila dyan sa bloodless war on drugs. Ngayon, maglabas na sila ng datos kung ilan na ang addict at drug lord na sumuko. Yung mga sa alitagtag, wala nang balita sa driver. Tama yun eh, di ba? War on drugs na bloodless, putya, sino susuko dyan? Ilan na yung 3 milyon po ang sumuko sa Tokhang eh. Ngayon, ilang milyon? 0 milyon. Boss, Trojan horse ba si Katonying? Mahilig kayo sa mga Trojan horse na yan. Huwag kayong mag-alala, mamaya topic ko yan. Ang Trojan horse po, alam niyo naman siguro yung Trojan horse, no? Nakapasok siya, di ba, may Troy, di ba? Mahirap i-penetrate yung wall. Napasok niya. Sa tingin niyo ba, mapapasok ni Tunying yung yung core ng Duterte? Ano ipapanira niya kung hindi niya naman kaya? Sa tingin niyo may impluwensya niya yung mga core ng Duterte? Putya, ang tatalino niya mga yan. Katunayan po na matatalino yan. Nagtatalo-talo, di ba? Huli dapat si PRRD na maging resource person para ma-dispute niya lahat ng mga sinungaling at mga bangag na witness ng kamera. Correct. Unahin na si Kerwin tsaka si Garma. Boss Bad, si Chabit, ikampanya pa kaya ni PRRD kasi lumipat na rin kay Bangag. Hindi ko naman nababalitaan. Ewan ko kung saan nyo nabalitaan na lumipat na. Wala, no, malaki pong balita yan. Alam nyo po, itong bakit hindi nila ibabalita yan? Kasiraan kay, yan? Dahan-dahan lang pagbaliktad niyan ni Katonying kasi syempre, tumatanaw pa rin niya na utang na loob. Tinulungan kasi siya ni Epel sa pagpapagamot ng anak niya. Huwag na po natin pag-usapan yan kasi pati yung mga anak, no? Ayoko po i-topic yung mga ganyang bagay at parang wala naman sa... Huwag na po nyo, kayo po, ako pakiusap ko lang, pag magano kayo yung sinabi lang ng tao, di ba? Masakit po kasi yun pagka mga dinadamay yung mga anak. Kung ano lang yung sinabi niya, kung may pupunahin kayo, nakita nyo, yung mga pagpuna lang natin, hanggang doon lang sa mga concern. Boss Buzz, dinimanda ni SC Carpio si BBM dahil sa PhilHealth na inilipat sa Confifunds. What do you think? Dapat lang yun. Kasi unconstitutional nga eh. Pag meron na po yan, halimbawa, sinabi po na unconstitutional yan, dapat talaga, sa totoo, sa normal na buhay, dapat ini-impeach na yan eh. Pinayagan niya eh. Maniwala ka sa direkto lang yan. Basta pagkakaperahan, magaling masyado tong presidente natin eh. Benta ng ginto, benta ng ari-arian, utang dito, utang dun. Sili sa wala na proyekto. Sir Baz, i-abolish na din ng Kongreso, maraming abusado dyan. Alam mo, pag inabolish mo yung Kongreso, Senado, sino pa pupuna sa Pangulo? Lahat na ng gusto ko ngayon, wala nang mag-imbestiga eh.
Kung ngayon nga po na pwede silang mag-imbestiga. Actually, sa totoo dapat yung Kongreso, Senado at saka House of Representatives, dapat nga yan yung taga-check eh. Taga-check sila sa Pangulo. No? Eh, ang nangyayari ngayon, sunod-sunuran sila sa kapritsyo. Pwede rin namang baliktad eh. Ang tingin ko mas makapangyarihan nasa House of Representatives eh. Sunod-sunuran yung Pangulo at tong Senado. Di ba sabi ni Saras, sino may control ng budget? Ang totoong dapat na imbestigahan yung paglipat ng pondo ng PhilHealth at yung mga unprogrammed funds, real talk lang. Correct. Ayan, ganyan po, no? Yan po yung papel sana ng House of Representatives at Senate. May nabalitaan ka 90 billion na transfer. Imbestigahan mo para is either mapigilan. Yan po yung oversight eh, 'di ba? Yung kasalukuyang nagaganap. Ano yung oversight mo tapos na. Hindi ko alam meaning ng oversight diyan sa ano no, sa batas. Pero yung meaning ng oversight, 'di ba? Tinitignan mo habang nagaganap, oversight ka eh. Kinokorek mo. Paano mo makokorek yung tapos na? Matagal na pong hindi presidente si Tatay Digong. Matagal na pong tigil yung war on drugs. Pero yan ang pilit yung iniimbestigahan. Ano pa ipapatigil nyo kung sakali? Halimbawa, natuklasan nyo. Hindi naman kasi sila judge eh. Kaya sila nag-oversight para, teka, mukhang may mali ah. Mukhang mali yung implementation nyo ng batas ah. Agad. 'Di ba? Agad-agad. Good PM Sir Badong. Dapat pati yung flood control imbestigahan. Imbestigahan yung flood control, 'di ba? O nasan yung mga 'yan? Bakit walang epekto? Dito sa amin sa Ormoc, kanina lang breaking news, may nahuling 2 pawn shop robbers. Balik na ang krimen at droga. Magkaugnay kasi yun eh, di ba? Ano ang ibibili nyo ng droga kung wala naman kayong mga hanap buhay? Kriminal lang. Mangho-hold up. Kaya yun po yung, sa simpleng paraan, bakit po ganun? Kasi naubos mo ng ibenta mga gamit, pinalayas ka na sa inyo. Ano ang susunod? Para masustain. Sir Bad, halos lahat ng pondo nilustay nila. Sana'y pagpatuloy ni Kong Herrera yung paghalungkat sa mga pondo na nawawala, kasama na yung mga pinagbentahan ng ginto at airport. Saan nga pala dinala yung pinagbentahan ng ginto? Amin yan eh. Kasama kami riyan eh. Inaantay ko sa mainstream media tungkol sa Goose Flood Control Project, pagta-transfer ng pondo, etc. Wala talaga. Siyempre. Kaya nga, umaangal sila, wala na silang kita sa ads. Boss Badge, yung media at vloggers, bakit kinukumpara yung survey ni BBM kay BP Sara lang? Bakit din nila kumpara kay PRRD? Sa president rin kumpara. Ganito po yan, no? Talon-talo kasi si BBM ni BP Sara sa lahat ng survey. Maliban sa pa-survey ng kanilang mga hindi maunawaan na survey company. Hindi nila pwede ikumpara kay PRRD kasi si PRRD, mula nung nagsimula, 80% hanggang katapusan, pataas pa. Tumataas eh. Eto, nagsimula na 75, pabagsak na po. Nasa 33 na lang yata. Yung huli, 33. Biruin nyo yung 75, naging 33. Diba? Tapos, hindi po counted, hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo, no? Sa magkaiba talaga yun. Ang dapat kinukumpara kay BP Sara, si BP Lenny. Tsak, mas malaki. Dahil negative yun si Lenny Robredo eh. Negative sa mga survey yun eh. Pati kami daw, Boss Buzz, na hindi naman vlogger at pag may promotion na iboto ang isang kandidato, ay ma-down ang aming mga account.
anti-free speech na ang COMELEC ngayon. Hindi, baka yung kukwentahin nila yung mga vlogger na, yung mga nagpapa-ads dyan sa mga ano. Kasi may mga vlog na ano eh, di ba yung mga nagpapalabas sila ng mga ads ng mga kandidato? Ako naman, hindi, mukha ko lang. Kung bawal na mag-promote, di alam nyo na kung ngayon pa lang sinasabi na natin na yan ang ano. Kasi pwede rin nga nila ipagbawal yun, bawal mag-promote, di ba? Pag nagsimula na yung campaign period, ika-count ka na na parang may nagbabayad sa'yo pag nagpo-promote ka. Kaya pwede rin naman yun. I-register mo para maka-count nila yung mga ads. Yung mga personal ba na ano, na pagpo-promote. Ayun yun. Kaso wala naman akong promotion eh. Pindot, oy, baka gusto malaman kung sino pinopromote na kandidato. Correct, yun nga po yun. Kasi halimbawa ako meron kasing ganun eh, di ba? Hindi nga yung ads nila, nagbabayad kasi yan sa ads eh. Pero dahil, halimbawa yung mga electric pan ni BBM tsaka ni Sara Duterte, may mga nagpapalabas no na vlogger eh sa kanilang channel. O kaya ika-count yun kasi baka isipin ng COMELEC nagbayad. Kaya alamin din natin yung mga batas na yan. Kaya dapat talaga may kandidato para sa mga vlogger eh, para parang kapisanan ng mga vlogger ng Pilipinas, ganun. KVP. Boss, pagbayaran ka ng 1 million kay Tambaluslos, are you going to be a balimbing? Just asking. Hindi po. Hindi po ako, kasi ang pinakamahalaga po sa akin ngayon, yung malaya po ako sa aking topic, no? Mas importante sa akin 'yun. Yung kung anong gusto kong talakayin, 'yun yung ano. Naglilibang na lang ako eh. Nagretiro nga po ako. Nag-resign nga po ako sa trabaho ko dahil ayoko na ng yung talin-talika eh. Tapos magpapatali ako sa politiko dahil lang sa 1 million. Malaking pera po 'yan pero hindi po talaga sinasabi ko po sa inyo, 'yan ang isang bagay na kaya kong tiyakin sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kung anong pruweba ko? Punta po kayo sa boxing channel, siguro yung iba naliligaw sa inyo. Kahit na nung panahon na si Cuadrolas, si General Casimiro ay siniraan na ng lahat. Ano pa rin po ako. Wala pong bayad-bayad yun ha. Yung tinitiyak ko sa inyo, hindi nagbabayad yung mga yan. Boksingero. Ano ko eh, yun lang ang katangian ko eh. Yun lang ang katangian ko. Wala akong ibang misis, wala akong ibang niligawan. Lagi ako isa lang. Meron na akong asawa, eto na yun. Meron na ako meron na akong isang hinahangaan na boksingero. Hindi ako pa bago-bago. Duterte ako nagsimula, Duterte pa rin ako hanggang ngayon. Never, matagal ako bago nagpasya eh. Kaya pag nagpasya ako, yun na yun. Mismo na yun. Kaya ko na maipaglaban lahat. Kahit hindi mag-promote, may ma-share ka lang na ma-take down daw po. Kahit hindi content creator, need magpa-register. Dami nila kalokohan. Kasi nga po, kinokontrol nila yung yung sinishare niyo yung mga ads nila. Di ba? Sobra kasi na-realize na nila ngayon hindi na lang po TV, hindi na lang po television, yung mga spot sa TV ang dapat bilangin. Pati po sa FB, sa YouTube, ganoon. Kahit hindi mag-promote. Yan, yun nga po kukwentahin nila eh. Ako, kahit na halughugin nila ang aking channel, pagka panahon na eleksyon, mukha ko lang ang naroon. Issues pa rin. Hindi ko maintindihan bakit daming galit kay Casimiro Boss. Simple lang yan. Hindi mo rin maintindihan bakit maraming galit kay Duterte, di ba? O yun. Kasi may naninira kay Duterte. Nakuha mo?
Tayong mga maka-Duterte hindi natin maunawaan 'yan, sa ganda ng ginawa ni Duterte, ha, para sa mga Pilipino, bakit may nagagalit pa rin sa kanya. 'Yun, eh. So gano'n din si Cuadro sa laki ng para mas maunawaan mo lang JC9, gano'n talaga 'yun. Daki, may ginawa ba siyang masama sa kanila? 'Di mo kinakailangan may gawin na masama. Si Duterte wala namang ginawang masama sa bansa sa pagkakaalam natin, eh. Pero ang dami rin nagagalit sa kanya. Alam mo yung mga katangian na nagagalit? Ayun, madaling utuin, eh. Nauuto kasi yung mga nakikagalit. Alam mo mga simula lang na nagalit yung iba diyan, hindi lang nabati, eh, 'di ba yung mga nagpapa-shoutout, hindi lang na-shoutout, puta nagalit na. Gano'n kapupurol, eh. Kaya anong asahan mo ron? Kung gano'n hindi rin kami puwedeng mag-share ng content niyo, Sir Buds. Hindi po yung ads po, 'di ba may ads sila, yung pino-promote mo sila, nakita niyo yung mga politiko, Camille Villar, matatag na parang gano'n. Sumasayaw-sayaw yung mga politiko. May ads sila, eh. Ang ginagawa ng mga vlogger, 'di ba? Gusto nilang tulungan yung politiko, pino-promote nila yung ads dun sa channel nila. Puwedeng may bayad yun o wala. Kusan loob lang ng mga politiko ay ng mga vlogger, yun. Kaya lang, ang dating nun, dapat kasama na yun sa spending. Yun. Yun yung pagkakaalam ko dun. Pero ako naman, di naman ako magpapalabas ng kahit sinong ad, eh. Bago pa nila makita yan, alam ko na yan na ganyan. Never ako magpapalabas ng mga ganyan. Hindi sinabing ads, Boss Buds. Ang sabi ay yung manghikayat ka lang sa mga viewers mo kahit walang ads. O di okay. Basta pag nagsimula na yung campaign period, pwede na tayong, alam nyo na yun, no? Sabihin ko lang, alam nyo na iboboto nyo. Pwede naman yun. Pwede namang hindi tayo para makaiwas. Kasi, syempre, alam nyo na, di ba? Mahirap na. Lalo na pag nakipag-ugnayan na, pag may samahan na. Pag may samahan na si YouTube tsaka kumbaga nag-usap na si Comelec tsaka si YouTube. Wala akong magagawa kundi sumunod sa aking employer na YouTube. Maglalabas naman ng patakaran si YouTube, eh. Pero kung walang patakaran si YouTube, wala akong pakialam sa YouTube lang ang nagpapasweldo sa akin. Wala akong pakialam sa mga patakaran. Buds, straight vote team. PRR death endorse niya yung lang totoo. Kaya ngayon pa lang, bugbugin na natin hanggat hindi pa campaign period. Kasi pwede pa mangampanya ngayon. Pagdating na ng campaign period, tigil na rin tayo. Ganun talaga.